Bago po tayo makinig ng salita po ng ating Panginoon, magkakaroon muna po tayo ng update po para sa ating pong Vision C127. Para malaman po natin kung ano na po ang update sa ating pong pinapagawang santuario. Ito na po ang natapos sa proyekto po ng ating pong Panginoon. At nais po nating magpasalamat sa lahat po ng ating pong panalangin, sa lahat po ng binibigay po nating tuloy-tuloy na mga pledges, donations at mga offerings po natin. At gusto po naming ibalita mga kapatid na pwede na po natin itong gamitin kung makapag-raise up po tayo ng 20 million pesos. Hindi pa po siya tapos sa 20 million pesos, pero at least po ay functional na po siya. Ano pong ibig sabihin ng functional? Ito po ay may bubungan na, hindi lang po siya nakapintura, wala pa po siyang aircon, at basic lang po yung sound system natin, at least po, pwede na po natin itong gamitin. At tayo po ay gumawa po ng bagong scheme para po mabuo po natin ang 20 million pesos. Gumawa po tayo ng isang malaking kahon na hinati-hati po natin sa 4,000 boxes. Ang katumbas po ng isang box ay 5,000 pesos at target po nating mabayaran sa loob lamang ng isang taon. Kung ito po ang ating napili, tayo po ay magkakaloob lamang ng 417 pesos every month para mabuo ang 5,000 pesos in 1 year. Napakamura lang po nito. Lalagyan po natin ng number 1 ang box na nakapangalan sa inyo at kapag nabayad na po ito ay isi-shade po natin. Kung napili naman po natin ang 3 boxes, magkakalob lang po tayo ng 1,250 pesos every month para mabuo natin ang 15,000 in 1 year. Lalagyan naman po natin ng number 2 ang lahat ng boxes na nakapangalan po sa inyo at kapag nabayad na po ito ay isi-shade din po natin. Ang isa pong box, mga kapatid, ay pang-estudyante lang sapagkat ito po yung pinakamura. Tayo po na may trabaho na o meron po tayo sariling business, kayang-kaya po nating magkaloob po ng hindi lang po isang box, kundi 10, 20, 50, kung pwede po ay 100 or even 1,000. Kung mas marami po, mas maganda. Ano man pong linalagay ng Panginoon sa ating pong puso, yan po yung piliin natin dahil tayo po'y pinagpala ng ating pong Panginoon. Kung lahat po ng boxes ay napunan natin sa pinakamababa na 417 pesos per month, i-multiply po natin ito sa 4,000 boxes at meron po tayong 1,668,000 bawat buwan. Napakalaking tulong na po ito sa ating pinapatayo. At kung i-multiply po natin ang 1,668,000 sa loob po ng 12 months, meron po tayong 20,016,000. Wala po tayong utang sa loob po ng isang taon. Kaya mga kapatid, makibahagi na po tayo. Pagkatapos po ng ating pong gawain, kumuha lang po tayo ng ating pong commitment form doon po sa labas mula po sa ating pong mga ushers. Pakisulat po ang ating pangalan, ang ating pong cellphone, bilang ng boxes na kukunin at papaano po ito babayaran. Dalawa lamang po ang pipiliin po nating mode of payment. Full payment or monthly. Para makalikom po tayo ng pera every month. Huwag po nating kakalimutan ang ating pirma sa bandang baba. Ang sabi po ng Exodus 35:29, noong pinapatayo na po ang tabernakulo ng ating Panginoon, lahat ng mga Israelita, lalaki at babae, ay nagkaloob ng kusang loob ang puso sa gawain ng Panginoon. Ganon din po sa Nehemiah chapter 4 verse 6, na itayo po ang pader dahil sa isang pag-iisip sa paggawa. Ang ganda po ng mga nakasaad sa mga talatang binasa po natin. May kusang loob ang puso at iisa ang pag-iisip. Muli po, maraming salamat po sa tuloy-tuloy na pagtulong po natin.
God bless us all po. Pagkatapos po ng ating gawain, wala mo muna pong lalabas po doon po sa pintuan po natin doon. Maganda po, dito po tayo lalabas lahat dahil nandyan po yung ating po mga commitment forms. Malaking tulong po ang bawat isa po sa atin kapag po tayo ay nagsama-sama. Sabi po ni Pastor Phil, doon po, no, na yung pong isang box, pang estudyante lang po yan. Dahil po ngayon, yung pong kape po ay 150 pesos po ata yung isang kape. Yung huwag lang po tayo magkape na isang araw po at every week po, iyan po likumin po natin, itabi po natin. Meron po tayong 600 pesos po in 1 month. Kaya pwedeng-pwede po yan. Yung kadabi po ninyo, hindi po pang isang box po yan. Baka pang 10, pang 20, baka pang 100 bucks pa po yan. Alam ko po, lahat tayo ng mga pinagpala ng Panginoon, mas malaki po ang pwede po nating ipagkaloob. Kapag po kasi mas marami po yung mga boxes na pipiliin po natin, mas magiging mabilis yung pagpapatayo po ng ating pong sanktuaryo. At hindi lamang po yung gagamitin natin na walang aircon. Gusto natin may aircon po yan. Kaya malay po natin, after 6 months po ay matapos na po yan. At sa ating susunod na anniversary ay makikita na po natin yung bagong sanctuary na ating pong ipinanalangin po sa ating Panginoon. Pwede po ba nating palakpakan po ang ating pong Diyos? Hallelujah. Let's open our Bibles to Hebrews chapter 12 from verse 1 to verse 3. Dito po tayo magbibigay po ng puntos sa lahat po ng mensahe po, marinig po natin sa araw na ito. I will read from English version po, mamaya po ay sa Tagalog. Ang sabi po dito, "Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart." Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin na natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Ang Diyos pong nagpala sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ang pag-uusapan po natin ngayon pong umaga ay patungkol po sa pagtakbo. Run your best lap. Kapag sinabi pong best lap, sa isa pong relay, depende po yan doon po sa haba ng takbuhin. Meron po tayong 800-meter dash, meron pong 1,600. Kung ito po ay 800-meter dash, kuminsan po ito po ay hahatiin po nila sa 4. Kaya po, magkakaroon po ng ilan po noon? 200 meters bawat lap. Kaya po, yung pong tatakbo, no po, yung pong tatakbo, unang takbo po, yung lap po niya ay 200 meters. Kailangan po niyang ibigay yung kanya pong best doon po sa 200 meters. Kapag po nilipat po yung baton doon po sa susunod na runner, kailangan din po niyang ibigay yung best po niya doon sa lap na ibinigay po sa kanya hanggang matapos po yung buong laro.
Each runner has a one lap, one chance. When the baton is passed, you do not run for yourself only. You run for the whole team. In life, in ministry, in faith, God has given you your lap to run. You cannot run the laps before you, and you cannot run the laps after you. But you can run your lap with your best. Pwede po ba nating sabihin na malakas, this is my lap? Hindi ko po alam kung hanggang kailan po tayo tatakbo, pero ang alam ko po, habang tayo'y nabubuhay, tatakbo po tayo. Yung ating pong Bishop Hong Sun, tapos na po yung lap po niya. At kanya na pong nilipat po sa atin yung pong baton, at lahat po ng dapat nating tapusin, lahat ng ating dapat gawin, lahat ng dapat nating itayo, lahat po ng dapat po nating gawin ay gagawin po natin, bibigay po natin yung best po natin. In running the best lap, meron pong 4 na bagay na dapat natin alamin bilang mga Kristiyano. Number 1 is we need to recognize. Number 2 is we need to receive. Number 3 is we need to run. And number 4, we need to reach. Unang-una po ay yung recognize. Kailangan mong alamin kung anong team na miyembro ka. Recognize your team. In basketball, every great team has an identity. Nakikilala po yung magaling na team sa pamamagitan po yung characteristic na meron po sila. Just like po yung mga Lakers, ang tawag po sa kanila, Showtime. That's their identity. Kasi po ang galing po nilang gumawa ng mga play sa kanila pong paglalaro ng basketball. Kaya kapag sinabi pong Showtime, yan po ang mga Lakers. Ang mga Warriors na naman po, ang sa kanila po, yung identity po nila is strength in numbers. Because they contribute. Lahat po sila. Hindi lang po isa. Everyone contributes. Kaya po ang tawag sa kanila, strength in numbers. Kung tayo naman po ay pupunta sa ating pong bansa, meron po tayong mga kabarangay po dyan. Ewan ko po, sino po mga kabarangay po dito? Lahat po ng mga taga Ginebra. Ano po ang identity ng mga taga barangay Ginebra? Never say die. Yung kanila pong NSD, yung spirit na yan, nagaling po kay Jaworski. Na hanggang ngayon yan po ang nananalaytay sa mismong buhay po ng mga naglalaro po sa Ginebra. Wala po yung salitang patay sa kanila. Ay, patay na ito. Wala. Because kahit po sila ay natatalo na, parang hindi pa po sila talo. Itutuloy at itutuloy po nila ang labanan sapagkat yon ang kanilang paniwala. Tayo po na mga Kristiyano, meron din tayong team. Saan po kilala ang bawat isa po sa atin? Titignan po natin yung mga naunang mananampalataya at tayo po ay kabahagi sa team po nila. Ang sabi po ng Hebrews chapter 12 verse 1a, therefore since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, ang team po natin ang tawag sa kanila witnesses. Kaya yung katabi mo, pagkasabi sa kanya, you are a witness. You know, the word witness came from the Greek word marturon, which we get the word martyr. Yung team po natin, team po ito ng mga martyrs. Wow! Bakit po? Sapagkat yung po mga naunang mga mananampalataya, sabi po dito, doesn't merely mean they were in the stadium watching us, but that they testify by their lives that living by faith is possible. Dahil ang mga naunang mananampalataya, tinapos nila yung kanilang takbuhin, sila po ay mga matatapang, hindi po sila nagpatinag, yung lap po nila, tinakbo po nila ito ng matulin, at ito po ay kanilang ginawa.
para sa kapurihan ng ating pong Panginoon. Kaya gusto ko pong banggitin po sa inyo, ano po bang klaseng team po ito? Anong klaseng mga members meron po ang team na ito? Members of our team, number 1, are believers. They saw the invisible, they trusted the incredible, and received the impossible. They saw the invisible just like Abraham. Hindi niya alam kung saan po siya pupunta. Pero meron po siyang nakikita na hindi po nakikita ng iba. Kaya siya po ay sumunod sa ating pong Panginoon hanggang nakapunta po siya doon sa pangako ng Diyos po sa kanya. Naalala ko po si Elisha noong marami po ang kanila pong kalaban. Binuksan ng Panginoon ang kanyang spiritual na mata kasama po ni Gehazi at nakita po nila mas marami po yung mga kasangga po nila, mga karwahe po na marami po mga anghel ng ating pong Panginoon. Kaya sila po ay nagtagumpay. May nakikita po sila na hindi po nakikita ng iba. Hindi lang po sila mga believers, pero sila po din po ay mga builders. They built for God's purposes. One example po ay si Noah. In 120 years, ay nabuild po niya ang ark. Hindi po madali ang mag-build noong time na yon. Kasi po yung mga kasangkapan po ngayon, compared po noon, ay mas grabe po yung ating technology po ngayon. In 120 years, hindi po siya nagpatinag. At kahit po wala pa pong ulan noong pong time na yon, pinaniwalaan po niya na ito po'y darating at siya po ay kinalugdan ng ating Panginoon. Nehemiah, in 52 days ay natapos po niya yung pong pinapatayo ng ating pong Panginoon. At ang sabi po ng Biblia, noong po ito ay nakita, naniwala sila na hindi yon kagagawan ng tao, kundi yon ay nagawa sa tulong ng ating Panginoon. At dahil yun po ay nangyari noon, pwede rin po mangyari sa ating pong kapanahunan. Isa pa pong nag-build po ay si Solomon na kanya pong tinayo ang templo ng ating pong Panginoon, and everything was provided. Hindi lang po sila believers, builders, sila rin po ay brave. Matatapang po sila. They face danger with courage. One example po dyan ay si David, na siya po ay pumapatay ng lion at ng bear, at pagkatapos po niyan ay pumatay po siya ng isa pong Goliath, isa pong higante. Tignan nyo nga po yung katabi nyo kung mukhang matapang. Yan po kasi yung lahi natin. Yan yung team po natin. Team po tayo ng mga matatapang. Hindi tayo sumusuko sa mga labanan. Kamukha po ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Kasama po ni Daniel, na kapag tinutulig sana po sila, hinahamon ng kanilang pananampalataya, hindi po sila natatakot na itapon po sa lion's den at doon po sa pugon na pinainit ng 7 beses. Ganyan po sila katapang. No wonder sila po ay sinamahan ng presensya ng Panginoon at sila po ay nagtagumpay. At pang-apat po, sila po ay mga blessers. They handed faith to the next generation. Si Moses po ay meron po siyang Joshua. Si Paul ay meron po siyang Timothy. Ayaw po nila na manatili lang sa kanila yung pong pagpapala ng Panginoon. Gusto po nila, ito po ay ipagkaloob sa susunod na henerasyon. Inihahanda po nila ang susunod na henerasyon na magpapatuloy yung takbuhin ay binigay ng Panginoon. Kaya tayo po, dapat nating malaman, ito po yung team natin. Team po tayo na mga malalakas ang pananampalataya. Tayo po ay hindi taga-wasak. Kung magwawasak man tayo, wasakin natin gawa ng dyablo. We are builders, we are brave, and we are blessers. Pagkatapos po nating nalaman yung klase ng team na meron po tayo, we need to receive the baton. Kailangan nating tanggapin yung baton na pinasa po sa atin. In a relay race, the most crucial moment is not even the running, it is the passing of the baton. If the baton is dropped, the race is lost. No matter how fast the runners are. Success is not just about running well, but also about faithfully receiving and carrying what's been
handed to you. In the 2008 Beijing Olympics, the U.S. men's and women's relay teams both dropped their batons and were disqualified. They were fast runners, but without a successful baton exchange, the race was lost. Hindi po yan nakukuha sa galing at sa bilis ng pagtakbo. Ang importante, yung pagpasa ng baton. Hindi po dapat ito itatapon, hindi po ito dapat binibitawan, at kapag ito ay pinasa, dapat po ito ay inaalagaan hanggang matapos yung takbuhin. The baton is the symbol of trust, responsibility, and continuity. In the same way, God has placed in our hands the baton of faith, the baton of the gospel, and the baton of our spiritual calling. We do not run aimlessly. We run carrying something precious that was entrusted to us by those who came before us. Ang sabi nga po ng 2 Timothy chapter 1 verse 14, guard the good deposit that was entrusted to you. Guard it with the help of the Holy Spirit who lives in us. Sa New American Standard Bible, yung pong good deposit. Pakisabi nga po sa inyong katabi, may nakadeposit sa'yo. Yung iba po, kapag deposit, pera talaga ay nasa isip po nila. Ano po? Titignan po natin kung ano po yung nakadeposito sa atin. Ang sabi po ng NASB, protect through the Holy Spirit who dwells in us that treasure which has been entrusted to you. Ito pong good deposit na ito, it is also called a treasure. Ang context po nito, it is the gospel of salvation. Ito po ay ipinagkatiwala sa atin. Alam niyo po ba ang gospel of salvation na ito, kung ano po ang pinanggalingan nito? Galing po ito sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nagkaroon po tayo ng message of salvation, meron pong isang Panginoong Hesukristo na namatay sa krus ng Kalbaryo at nabubo ang kanyang dugo sa kaligtasan ng marami. At yung pong mensahe ng kaligtasan na yon ay ipinagkaloob po sa mga disciples. At alam niyo po, ang pinanggalingan po ng mga disciples, ano po yung kanila pong naranasan, na sila po ay pinag-uusig, sila po ay pinatay sa pangangaral, sila po talaga ay nagbuwis buhay, nagbubo ng dugo. Yung mga iba, pinakain po sa mga leon. Yung mga iba talagang nasugatan po sila. And yet, nagpatuloy po sila sa kanila pong pangangaral. At ngayon po, yung pong mensahe na yon ay nasa atin. Ang tanong, gaano po natin ito binibigyan ng halaga? Paano natin ito pinangangalagaan? Our spiritual baton is so precious. Do not drop it. Huwag nating itong iwan, huwag nating itong bitawan. Pagsabi nga po sa iyong tabi, do not drop it. Kailangan ito po ay ating alagaan. Ito po ay ating gamitin at itakbo po natin na buo ang ating kalooban. Ang sabi ko nga po sa mga primary leaders po natin sa aming pong team building, alam niyo po, when the church is silent, alam niyo po, we are already defeated. Kapag po ang church po ay hindi nagsasalita, talo na po tayo. Alam niyo po ba ang sabi ng Revelation chapter 12 verse 11? They overcame the enemy because of the blood of the Lamb
and because of the word of their testimony. We are victorious when we testify, when we speak. So when we are silent, we are not speaking, we are not sharing what has been entrusted to us, talo na po tayo. Kaya doon po sa kabila naman, pakisabi sa kanya, huwag kang manahimik, kapatid. Nasa atin po ang baton na kailangan magpahayag po tayo. At sabi pa po sa Revelation 12:11, hindi po nila minahal ang kanila pong sarili hanggang kamatayan. Na kahit sila po ay papatayin, tuloy-tuloy pa rin yung pagbabahagi ng salita po ng ating Panginoon. Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 2 verse 2, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Ang mga bagay na narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga mapagkakatiwalaan at may kakayanang magturo sa iba. Alam niyo po itong verse na ito, kung hihimayin po natin, yung pong sinasabi ni Pablo kay Timothy, huwag mo basta-basta ipagkatiwala sa iba yung mga tinuro ko sa iyo. Mamili ka ng mga mapagkakatiwalaan. Sapagkat yung aking tinuro sa iyo ay hindi basta-bastang turo. Yung mga tinuro ko sa iyo, tested yan. Kasi habang tinuturuan kita, may mga witnesses na nakikinig din. Kasi sabi dito, in the presence of many witnesses. Ini-imagine ko po si Pablo habang nagtuturo po siya kay Timothy, ay nandoon po yung mga witnesses na sinasabing, totoo yan. Tama yan. Tama yung tinuturo ni Pablo. Witness kami dyan. Walang mali sa mga tinuturo niya. Kaya tested na tested yung mga turo ni Pablo. At ngayon po, ipapasa po ngayon kay Timothy, hindi mo basta-basta ipapasa sa iba yan. Dapat, yung tatanggap ng turo mo, mapagkakatiwalaan. Sino yung mapagkakatiwalaan? Yung ituturo din sa iba. Kaya nang bago niya ituro, dapat makita muna yon sa buhay niya. Okay, tingin po ulit sa katabi. Mukha po bang mapagkakatiwalaan po yan? Salamat po. Kanina pa po ako tumitingin ng mapagkakatiwalaan. Marami na po ako nakita. Praise God. Isa na po kayo sa aking nakita. Alam niyo po mga kapatid, kung ito po ay ilalagay po natin sa mga simple pong pagkakatiwalaan. Sa loob po ng bahay, kapag ikaw ang parating inuutusan, huwag kang magalit. Parati na lang ang pangalan mo narinig. Monday, inutusan ka. Tuesday, ikaw na naman. Kung minsan sinasabi mo, wala na bang ibang uutusan dito kung hindi ako na lang? Pasalamat ka. Kaya ikaw ang inuutusan kasi mapagkakatiwalaan ka. Magtaka ka kung hindi ka na inuutusan. Baka tinamad ka na. The more that they are giving you responsibilities, kahit po sa opisina, ang dami mong trabaho. Alam po, ang magandang attitude kapag ikaw ay inuutusan at binibigyan ng maraming trabaho, maraming salamat po sa tiwala. Di ba? The mere fact na sa iyo ibinigay kasi naniniwala yung nagbigay ng responsibility na ikaw ay responsable at magagawa ng mahusay yung binibigay na trabaho sa iyo. Dito pa naman po sa Christ in You, yung mga pastors po, meron po kaming ugali na kapag ikaw yung nag-suggest, ikaw ang gagawa. Kaya hindi na yata ako magsasuggest. Well, ibig sabihin kasi kapag ikaw yung nag-suggest, alam mo kung paano gawin yan. Nasa Bible po yun eh. Naalala po ba niyo si Joseph? Noong tinanong po siya ni Pharaoh. Kasi nagkwento po si Joseph, paliwanag sa panaginip po ni Pharaoh eh.
na darating po ang araw ay magkakaroon po ng tag-ani. Magkakaroon po talaga ng yaman ng 7 taon. Kaya lang after that ay magkakaroon po ng taggutom. Ano ngayon ang gagawin? At ang sabi po ni Pharaoh kay Joseph, total, ikaw ang may alam niyan. Ikaw na ang gagawa. Ikaw na yung maging leader. Ikaw na yung maging prime minister. Yan po yung matindi eh. Kapag problem solver ka, ikaw po'y mapagkakatiwalaan, mapopromote ka pa. Sino pong gusto ng promotion? Magsabi ng malakas na amen. Sino man pong gusto ng maraming problema? Ayun, di na tayo makapag-amen. Pero yung promotion, gusto natin. Kasi doon po lumalabas yung pong galing natin. Yung tayo mapagkakatiwalaan na tayo magsosolve ng mga problema. Kaya po ngayon, babay na po sa reklamo. Kapag naririnig na natin ang pangalan natin, inuutusan tayo ng ating mga magulang, mapagkakatiwalaan ka. Kapag tayo po itinawag na ng boss po natin at binigyan tayo ng trabaho, mapagkakatiwalaan ka. Kung meron man pong kasambahay po dito at parati tayong binibigyan ng responsibility ng mga kasama po natin sa bahay, ibig sabihin, you are very responsible. And I thank God for that ability that God has given you. Ito po ang maganda. Kahit po sa gawain ng ating Panginoon, ito man po ay business, family, affairs, or ministry, kapag binigay po yung responsibility po sa atin, maganda. Ito po ay ating yakapin at gawin natin yung ating pinaka-mabuti. Sapagkat po, ito po yung pangatlo. When we receive the baton, we need to run with passion. As sabi po ng verse 1b, and let us run with perseverance the race marked out for us. Yung pong running with perseverance, that is running with passion. We are running with all our heart, our soul, and with all our strength. Tignan po natin yung mga naunang mananampalataya. Paano po sila tumakbo na buo ang puso nila, maalab ang kanila pong damdamin. Isa po dyan ay si Apostle Paul in Acts chapter 20, verse 22 to 24. Ngayon bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ang tanging nalalaman ko ay ito. Binalaan ako ng Espiritu Santo na pagkabilanggo at kapighatian ang naghihintay sa akin sa bawat bayang dadaanan ko. Imagine that, binanggit na ng Holy Spirit na puro kapighatian ang dadaanan niya at pagkabilanggo. Pero ito po ang sabi niya, verse 24, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Yesus. Tatapusin ko yung takbuhin ko, yung lap ko. Sabi niya, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. This is the kind of heart na meron po si Pablo. Si John Wycliffe po na nabuhay 1320 to 1384. Siya po ay tinawag na morning star of the Reformation. Siya ang nag-translate ng Biblia sa wikang Ingles mula sa Latin para maunawaan ng mga karaniwang tao. Dahil dito, inusig siya ng simbahan noon at pagkatapos mamatay, hinukay pa ang kanyang buto at sinunog bilang tanda ng pagtuligsa sa kanyang ginawa. Grabe po ang ginawa po sa kanya. And yet, tuloy-tuloy po na ginawa po niya at tinapos po niya yung kanyang takbuhin. Isa po, yung i-translate po niya ang Biblia. Si John Huss naman po na nabuhay ng 1369 to 1415, isang Czech preacher na naghayag laban sa katiwalian ng simbahan at itinuro ang kaligtasan sa pamamagitan ng Kristo lamang. Kasi tinuturo po ng simbahan noon yung kanilang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa. Pero siya, in Christ alone. Hindi siya umatras sa kanyang pananampalataya at sinunog siya ng buhay. Bago siya mamatay, sinabi niya, you may kill the goose because goose is the meaning of the name Huss in Czech. But
in 100 years, there will come as one you cannot silence. At natupad ito nang lumitaw si Martin Luther after 100 years na kanya pong pagkamatay. Si George Whitefield na nabuhay po ng 1714 to 1770, evangelist of the Great Awakening, habang nangangaral sa mga bukirin, siya ay pinagtatawanan at inaatake, binabato ng mga bato, bulok na prutas, at tinutuligsa ng mga lider ng tinatag ng simbahan. Ngunit araw-araw, sabihin natin, malakas araw-araw. Araw-araw ay nangangaral siya sa libo-libong tao at sinasabi, ang ebanghelyo ay isang mensahe ng pagtatagumpay, hindi ng pakikipagkompromiso. Si David Brainerd na nabuhay po ng 1718 to 1747, napakabata po niya. Missionary sa mga Native Americans, kahit mahina ang kanyang katawan at may sakit na tuberculosis, patuloy siyang sumakay ng kabayo at naglakbay sa kagubatan at latyan upang ipangaral ang ebanghelyo. Madalas siyang manalangin ng mahaba sa gitna ng niebe. Sa snow po siya nagpipray. Hanggang sa nanginginig ang kanyang katawan sa sobrang lamig. Ang kanyang diary ay naging inspirasyon ng maraming misyonero, kabilang sina William Carey at Jim Elliot. Sinabi niya minsan, hindi mahalaga sa akin kung saan o paano ako mabubuhay o anong paghihirap ang daraanan ko, basta't ako ay makapag-akay lamang ng mga kaluluwa kay Kristo. These were men who stood boldly for truth when the world opposed them. Faithful servants who burned with passion, preaching as if souls depended on every word. Zealous leaders who gave their lives without holding back. Now, it's our time to rise with the same fire. Kung ako po ay nangangaral ng salita ng Panginoon, and I knew the lives of these people, paano po ako magpipreach sa panahon pong ito? Paano ako maghahanda ng mensahe po ng Panginoon? Na meron pong isa dito araw-araw nangangaral sa mga libo-libo at ikaw ay magpipreach ng ilang beses sa isa pong araw. Kaya, alam niyo po, I'm so much excited today kahit pangatlong preaching ko na po ito. Kasi gusto ko po yung apoy na meron po ang mga taong ito. They ran with passion. Dapat ganun din yung takbo na dapat ko pong gawin sa lap na ibinigay ng Diyos sa akin. I encourage po yung mga worship leaders po natin kanina. Meron po tayong isa pong dating worship leader natin, si Enrico. If you know Brother Enrico David. Brother Tyne ang tawag natin sa kanya kasi matalino po siya. Einstein ang tawag namin sa kanya. Siya po ay dati nating worship leader nung nasa Vichomico pa po tayo. Taga Santa Rita po siya. Well, nasa Dubai na po ata siya ngayon. Hindi ko po alam kung anong bansa na po siya. Noong po siya ay dating worship leader po natin, kapag binabaha po yung lugar po nila sa Santa Rita, hanggang dito po yung tubig. At siya po ay maglalakad. Dala-dala po yung kanya pong damit na nakabag po. Itataas po niya yan. At kapag po siya ay nakasakay po ng sasakyan, pagdating po sa gawain ng Panginoon, doon na po siya maliligo. Mind you, siya pa po ang unang-unang dumarating sa mga workers. We had 5 services at the time. Hanggang pong 6 ng gabi, meron po tayong service at that time. At kapag po siya ay mag-worship leader na, hindi po halata yung kanya pong dinaanan. Ngayon po, mga kapatid, nakapajero po tayo. Magaganda po yung mga sasakyan po natin. Yung mga iba, konting ulan lang, mag-online na lang tayo. Na po, yung parang hindi na po ganun po ka-passionate.
Kaya nagpapasalamat po ako sa mga maagang dumarating, yung kahit po anong sitwasyon ng ating pong bahay o yung pinanggalingan natin, nandito pa rin po tayo, and we are so much excited to worship the Lord. Yung po mga nakakasama po natin ng morning watch, na ang aga-aga po nilang gumigising para makasama po natin, hindi po madali yan, pero nandyan po sila. Kaya I'm encouraging everyone, keep the fire burning. We need to set an example na kapag tumatakbo po tayo ng meron pong passion, kapag po yan inilipat natin sa iba at nakita niya yung pawis mo, nakita niya yung buong puso mong pagtakbo, nakita niya kahit nadapa ka, tumayo ka pa rin at pinagpatuloy mo yung takbo mo at nakikita ka ng pagpapasahan mo ng baton, may encourage yung taong yan. Pero kung ganun ka, yung nasa, bilisan mo. Sige, matatalo na tayo. Ikaw, pag ganun ka pa. Ay, wala pong mangyayari, kapatid. Buti na lang, yung katabi mo, napakaalam ng puso niya sa Panginoon. Yung mong mga nauna po sa atin, grabe yung mga pinagdaanan niya. Kaya, hindi po dapat na tayo'y manlamig. Mga young people, huwag tayong padidistract. Kahit umaangat na yung level ng ating technology, we still believe na kailangan hindi mawala yung passion, yung ating devotion, yung ating love sa Lord, yung pag-a-attend natin ng mga gawain ng Panginoon, hindi natin pinagpapalit. Kasi kailangan maging maalab tayo hanggang sa ating kapanahunan, habang tumatakbo po tayo at tatapusin natin yung lap po natin. Diyan po tayo magtatapos. We need to reach the end. Ang sabi po ng verse 2 and verse 3, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. Bakit po umupo sa kanan ng trono ng Diyos ang ating Panginoon? Kasi tinapos niya ang kanyang takbuhin. Kaya sa kanya po tayo nakatingin. Kung tinapos niya, matatapos din po natin, mga kapatid. Sa kanya tayo nakatingin para hindi daw tayo manlupaypay, hindi tayo masiraan ng loob. At tayo magpapatuloy. In 1952, Florence Chadwick, isa po siyang swimmer, attempted to swim the Catalina Channel from Catalina Island to California coast. Because of the thick fog, she quit after swimming 15 hours. Grabe, nakapag-swim na siya ng 15 hours. Kaya lang meron pong tumakip sa kanyang malaking fog sa harapan. Wala na po siyang nakikitang shore. She quitted. Noong pong nirescue po siya, napag-alaman po niya, only half a mile na lang po, mararating na po niya yung pong finish line. Ang sabi po niya, I think if I could have seen the shore, I would have made it. As Christians, if we keep our eyes on Christ, we will not quit. Kahit po may mga fog ng problema, mga hadlang sa ating harapan, yung hindi na natin nakikita kung ano ang mangyayari, kung hanggang saan pa yung ating dadaanan, malabong malabo. Pero dahil nakakakita ka o nakikita mo ang Panginoon, yung malabo nagiging maliwanag. Yung hindi mo naiintindihan mo kasi si Lord ang magpapaliwanag sa iyo. Kaya keep your eyes on Jesus. Run your lap in such a way
that when you hand the baton to the next generation, you can say, I finish well. Pag-usayan mo ang iyong pagtakbo, kapatid, para pag pinasa mo ang bato na yan, masasabi mo sa susunod na henerasyon, natapos ko ng maayos ang aking takbuhin. When the heart is consumed with eternity, no trial in time can stop us from reaching the finish line. Kapag ang puso ay nakatuon sa kawalang hanggan, wala ni isang pagsubok sa panahong ito ang makakahadlang sa atin na maabot ang dulo ng ating takbuhin. In my conclusion, in a relay, each runner must give their best lap before passing the baton. If one runner slows down or drops it, the whole team suffers. Vision C127 is one of the batons God has placed in our hands. The future generation will inherit what we build today. Let us not hand them an unfinished lap. Let us run our best so they can run further. Hindi po pwede na hindi natin tatapusin yung ating takbuhin. Hindi natin maipapasa sa iba yung hindi po natin tinapos. Kung hanggang saan tayo bibigyan ng buhay ng Panginoon, tapusin po natin. Ito pong pinapagawa po natin, tatapusin po natin. Habang tayo nabubuhay, binibigay yung tiwala sa atin ng Panginoon. Every day kapag gising ka, it's another thing, grace ng Lord sa atin. Kasi sa araw na yon, pagkakatiwalaan ka muli ng Panginoon. Kaya isipin po natin, bawat pagising natin, there is a new trust na pinapagawa ng Lord po sa atin. Pwede po ba tayong tumayo sa presensya ng ating pong Panginoon? Hallelujah. Bago po tayo mag-commit po ng ating pong, o magsulat po sa ating pong mga commitment forms, commit muna tayo sa Panginoon. Na anuman pong ipapagawa po sa atin habang tayo nabubuhay, ito po ay ating susundin. At tatapusin natin yung pong takbuhin na hinahanda po ng Panginoon para sa atin. Itaas po natin ating mga kamay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay
Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa tiwala na iyo pong binibigay po sa amin. Na sa bawat pagising po namin ay kapahayagan, meron pa po kaming gagawin. Meron pa po kaming tatakbuhin. Meron pa po kaming itatayo. At meron pa po kaming tatapusin. Kaya dalangin namin maging sa araw na ito, pakapuspusan niyo po kami ng iyong kapangyarihan. And we pray for your sustaining grace, even Lord God, yung pong empowering grace, so that we can do the task that you have given us. With the fire of the Holy Spirit in our hearts, we want to be an example to the next generation na ipapasa namin yung baton po sa kanila. Dalangin namin na sa oras na ito, habang kami po'y pauwi, hindi po namin kakalimutan ang lahat ng mga tinuro niyo po sa amin. We will go, Lord God, with fire in our hearts and with this message that has changed our minds and our whole being for the glory of God. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin, lahat ng gagawin ng aming mga kamay, maging ang aming pamilya, ang mga businesses na yung mga anak, at lahat ng mga gagawin pa po namin. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu, ang lahat po ay magsabi ng Amen. God bless us all po. Magbatian po tayo sa pangalan ng Panginoon.